Humanga si Rod kay Sandro dahil ang bilis magbigay ng updates ni Sandro sa bagong kaso na hinahawakan nito. Pero nakatutok pa rin ito sa kaso kay Jasmine Flores. Nagulat si Sandro kung bakit alam ito ni Rod at tinanong niya si Rod kung nagsumbong ba sa kanya si Voy Nevedes. Bakit alam ni Vito na hindi na niya hinahawakan ang kaso ni Albano? Parang ayaw yata ni Vito na masolve ang kaso ni Albano. Ang sagot ni Rod, dahil nga hindi ito importante. Ang sabi ni Sandro na hindi na importante at hindi na sila concerned pero mayroong wanted act. At meron pang 15 million reward sa ulo ni Jasmine. Ang galit na sabi ni Rod, personal na problema ng mga Voy Nevedes iyon. Ang ibig sabihin nito, may ibang gustong gawin si Vito at wala silang pakialam. Narinig naman ni Pascual ang pagtatalo nila Sandro at Rod sa loob ng opisina. Hahanapin na nilang anak ni Jasmine Flores at gagamitin nila ang bata dahil ito ang pinaka-the best na paraan para palabasin nila sa lungga si Jasmine Flores. Ang sabi ni Lance, pero mas mahirap na hanapin ang anak ni Jasmine Flores. Ang sabi ni Iris, kung pumunta si Jasmine Flores sa party, ang ibig sabihin nito isa sa mga guest ang anak niya. Sinabihan ni Lance si Iris, pero sabi ng Inlia agents na parang may hinahanap si Jasmine Flores sa kanyang kwarto sa gabi na iyon. Mukhang hindi naman bata ang pakay ni Jasmine Flores. Ang sabi ni Vito na kailangan nilang i-review ulit ang CCTV footage ang lahat ng guests na pumunta sa party. Habang si Pascual nagtanong siya kay Sandro kung ano ang nangyari. Parang medyo intense ang kanilang pagtatalo ni Rod kanina. Ang sagot ni Sandro, nag-follow up ng drug case. Medyo nainip na yata si Rod ng mga updates. Ang sabi ni Pascual, kasi nga parang medyo distracted na siya sa kaso ni Albano/Flores at handa pa rin siyang tumulong nito. Ngunit ayaw ni Sandro na sumali pa si Pascual sa kaso ni Flores at baka madamay pa ito sa galit ni Rod. Sayang ang kanyang career. Sinabihan ni Pascual si Sandro na gusto lamang niya matuto kung paano maging best agent katulad sa kanya. Inamin ni Pascual na interesado talaga siya sa kaso ni Jasmine Flores. Dito na nga sinabi ni Pascual ang kanyang theory na tungkol sa nangyari. Unang-una, sa fingerprints sa baso. Ang nakapagtaka kung bakit nawala ang fingerprints ni Lavender kahit hinawakan niya ito. Pangalawa, sa gloves. Prints lamang ni Jasmine ang nahanap. Hinawakan naman ito ni Lavender. Lastly, based sa CCTV footage from the party, labas-pasok ito si Lavender. Pero si Jasmine kahit anino ay hindi pumasok. Ipinakita ni Pascual kay Sandro ang kanyang ginawa at sinabi niya dito na si Lavender at si Jasmine Flores ay iisa. At nagtanong siya kay Sandro kung tama ba ang kanyang hinala. No choice si Sandro kundi pagtapat niya kay Pascual ang totoo, na matagal na niya itong alam ang totoong katauhan ni Lavender. Sinabihan ni Sandro si Pascual na sundin lamang niya ang lahat ng kanyang pinapagawa at siya na ang bahala kay Jasmine Flores. Ang sabi ni Pascual na alam naman niya na hindi pa siya nito pinagkatiwalaan. Ang sabi ni Sandro pagkatapos nangyari sa kanyang pamilya, nahirapan siyang magtiwala kahit kanino. Alam ni Pascual ang nangyari sa pamilya ni Sandro na isa itong aksidente. Ang sabi ni Sandro na hindi aksidente ang nangyari sa kanyang mag-ina. Akala ng iba kahit anong kaso na ibinigay sa kanya, kayang-kaya niyang lutasin. Pero ang nangyari sa kanyang pamilya, wala siyang magagawa. Lahat ng paraan, lahat ng kanyang natutunan ginamit na niya. Pero wala pa rin. Pakiramdam niya na parang may pumipigil. Nakiusap si Pascual kay Sandro na payagan ulit siya na tumulong sa kanya. Paano niya magagawa iyon kung hindi siya bibigyan ng pagkakataon? At sinabi na rin niya na pareho silang dalawa na biktima dahil hindi niya nabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kanyang ama. Hindi niya nahanap ang taong sumaksak nito. Kinabukasan, pumunta si Lavender sa bahay ni Iris at nagulat siyang lahat sa kanyang pagdating. Nagtanong si Iris kay Lavender kung bakit siya nandito. Ang sabi ni Lavender, she was around the area. Naisipan niya na dalawin silang lahat at kumustahin pagkatapos na nangyari sa party. Ang gusto ni Iris na tumulong na rin si Lavender na hanapin ang anak ni Jasmine at nagpapanggap naman si Lavender na handa siyang tumulong nito para maprotektahan niya ang kanyang anak. Sobrang stress na si Iris sa paghahanap sa anak ni Jasmine dahil sinira niya ang birthday party ni Camila. Patuloy pa rin si Lavender sa kanyang pagpapanggap na concern siya nito kay Iris. Nahahalata na nga nila Pitonia at Eric ang pagsipsip ni Lavender para sa kanilang kaibigan. Ang akala nila na sumisipsip si Lavender kay Iris para lamang sa pera.
Napapansin naman ni Lavender na sobrang close sa isa't isa ang tatlong bata na parang magkapatid na ang turing nito. Sinabi naman ni Lydia na madalas nga silang tatlo na maglaro sa bahay niya dati. Kaya ngayon nagtataka na si Lavender kung kaninong sample ang nakuha niya. Si Angel ba talaga ang kanyang anak o hindi? Samantala, ipinaalam na nga ni Mira sa kanyang mamita ang kanyang hinala na si Jasmine Flores at ang kanyang tita Lavender ay isa lamang. Sobrang nagulat si Aster dahil napapansin kaagad ni Mira ang totoong katauhan ni Lavender. Gusto ni Mira na i-report nila ito sa pulis dahil baka mapahamak ang kanyang mamita at baka connected si Jasmine Flores sa pagkawala ng kanyang ina. Ang sabi ni Aster na hindi siya involved sa pagkawala ng kanyang ina. Ang totoo, baka nga si Jasmine Flores ang makakatulong sa kanila para mahanap ang kanyang ina. Kaya kailangan nila si Jasmine Flores. Narinig naman ni Lavender ang pagtatalo nila Mira at Aster, kaya kinagabihan umalis na siya sa bahay ni Aster para sa kanilang katahimikan. Habang naglalakad si Lavender sa daan, nakita siya ni Sandro. At hindi naman pinapansin ni Lavender si Sandro, patuloy pa rin siya sa kanyang paglalakad. Ngunit sinusundan pa rin siya ni Sandro at kinutkulit ng husto. Ang gusto ni Sandro na sumabay na si Lavender sa kanya, ngunit hindi pumayag si Lavender. Sa inis ni Sandro, bumaba siya sa kanyang sasakyan at tinawag niya itong Jasmine. Sobrang nagulat si Lavender na tinawag siya ni Sandro sa kanyang totoong pangalan, pero hindi pa rin siya nagpapahalata. Mahuhuli na kaya si Lavender nito? Yan ang ating abangan sa Lavender Fields. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone.